Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Muli po, welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa kabuuan po nitong ating pagtalakay. Ako po kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na William Siegfried ko. Samahan niyo po kami sa ating muling pag-aaral. Kapatid na William, isang malaganap na paniniwala na ang lahat ng tao ay sa ating Panginoon Diyos. Lahat daw ng tao ay mga anak ng Diyos dahil ang lahat ng tao ay nilalang ng ating Panginoon Diyos. At dahil sa kanilang paniniwalang iyan, pagka tayo nag-iimbita para makinig sa mga aral na ating sinasampalatayanan, mayroong mga tumatanggi sapagkat hindi na raw nila kailangan pa ang Iglesia ni Cristo, como sila daw ay nilalang ng Diyos, mga anak daw sila ng ating Panginoon Diyos. Totoo po na lahat ng tao ay nilalang ng ating Panginoon Diyos. Subalit, ang tao po ay naalis sa pagiging anak ng Diyos mula nang sila'y tumalikod po sa Kanya. Teka muna, baka sabihin nila ay yun ay opinion natin at wala sa Biblia. Hindi po natin opinion o kuro-kuro po yan, kapatid na Orly. Katunayan, ganito po mababasa po natin mga taga-subaybay sa aklat po ng Deuteronomio sa 32, ang talata po ay 6 at 5. Ganito po ang pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin. Dito po sa Deuteronomio 32, 6 at 5. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? Kanyang nilalang ka at itinatag ka. Sila'y nagpakasama. Sila'y hindi kanyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ayon sa mga talatang binasa po natin, kapatid na Orly, kinikilala sana ng Diyos na kanyang mga anak, yung mga taong nandun sa bayan, kaso sila po ay tumalikod at hindi na po sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang lumalang sa ating lahat Opo. Kaya sa katutubo, bilang lumalang siyang ating ama. Opo. Pero sa karapatan, nawala ang tao sa karapatan bilang anak ng Diyos. Mula nang ang tao ay magpakasama Kaya sabi, sila'y hindi kanyang mga anak nung mahulog sa katampalasanan. Kaya nga, para magkaroon ng mga tao na kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak, marami na tayong pagtalakay dyan, may pagbubukod ang ating Panginoon Diyos sa mga kinikilala niya na kanyang mga anak. Hindi magpipresenta lang ang tao na siya anak ng Diyos. Kailangan ibinukod siya, hinirang siya ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, baka sabihin ng iba, kapatid na William, ako ibinukod ng Diyos Ako'y anak ng Diyos. Yun ang aking pakiramdam. Yun ang aking paniniwala sa aking sarili. Yun ang turo ng aming tagapangaral. Kaya mahalaga liwanagin natin paano makikilala, kapatid na William, sino ba talaga ang mga anak ng Diyos? Sinong ating tatanungin? Ito po mababasa natin, mga taga-subaybay, pakinggan nyo po ang nakasulat sa aklat po ng Isayas sa 45, ang talata po ay 11. Babasahin po namin sa inyo sa saling Douay Rheims sa pagkakaliwat na po sa Pilipino. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon ang banal ng Israel, ang lumikha sa Kanya. Tanungin mo ako tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, magbigay ka sa akin ng utos. Itong binasa po natin, pahayag po ng ating Panginoon Diyos. Malinaw po sabi niya. Sabi po ng Diyos, tanungin mo ako tungkol sa aking mga anak. Kaya pagka ang usapan, ang tema o topic ay tungkol kung sinong mga anak ng Diyos, kung sino-sino ba tatanungin ng tao? Hindi po, kapatid na Orly, hindi po dapat magbatay sa opinion o kuro-kuro ng sino man. Kundi yung pahayag po ng Diyos ang dapat pagbatayan. Teka muna, baka sabihin ng iba, napakahirap nang yata yan. Tatanungin natin ng Diyos para malaman natin sino kanyang mga anak. Ang Diyos nasa langit Tayo ba kailangan pang sumampa sa langit para tanungin natin ng Panginoon Diyos kung sino kanyang mga anak? Isa pa, paano natin malalaman ang sagot ng Diyos kung sino ang kanyang mga anak?
Hindi ba napakahirap na? Baka yun na iniisip ng iba. Una po, dun sa isang tanong nyo, kapatid na Ori, hindi na po kinakailangang sumampa ng tao sa langit para malaman kung sino po talaga ang tunay na mga anak ng Diyos. Paano yung sagot ng Diyos? Paano natin malalaman din yun? Ang paraan po para malaman po natin yan, ganito po mababasa natin, mga ginigilaw namin taga-subaybay, sa aklat pa rin po ng Isayas. Dito po sa 34, ang talata po ay 16. Sa Saling Amplified Bible po namin babasahin sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Hanapin ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala isa man sa mga detalyeng ito ng hula, ang mabibigo, wala isa man ang mga ngailangan at magkukulang sa kanyang katambal, sa katuparan, sapagkat ipinag-utos ng bibig ng Panginoon at tinipon ng kanyang espiritu ang mga ito. Ayon sa binasa po nating talata, ang dapat pong gawin ng tao, hanapin po niya kung ano po ang aklat ng Panginoon. Teka muna, alin ba yung aklat ng Panginoon na binabanggit yan? Ito po yung banal na kasulatan o ang Biblia na ginagamit po natin. Ano ba ang nakasulat sa mga banal na kasulatan o Biblia? Nandiyan ba yung pahayag o pagtuturo ng ating Panginoon Diyos? Opo, nandito po yung kanyang mga kautusan na dapat pong gawin ng tao para sila'y kilalanin at tanggapin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang dapat sangguniin para makilala kung sino ang mga anak ng Diyos, hindi po katesismo, kaya magagalit ho, hindi po pasyon, hindi buko pormon, hindi kung ano-anong mga aklat na ginagamit ng iba na batayan ng kanilang paniniwala. Ang makapagtuturo po sa atin ng sagot ng Diyos kung sino ang kanyang kinikilalang mga anak, walang iba kundi ang Biblia o ang banal na kasulatan. Kaya kung halimbawa, kapatid na William, isang tao, nagsasabing anak siya ng Diyos, o kaya isang pangkati ng pananampalataya, nagpapakilalang mga anak daw sila ng Diyos, pero hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia, dapat bang paniwalaang mga anak sila ng Diyos? Hindi po, kasi opinion lang po nila yon. Kuro-kuro lang po nila yung kapatid na Orly. Hindi naman po nila sinunod kung ano yung utos ng Diyos. Teka muna, baka isipin ulit iba, bakit pa napaka-importante na matiyak ng tao na siya ay kabilang sa mga anak ng Diyos? Ano ba kapalaran ayon sa Biblia pagka ang tao o mga tao kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak? Ito po mababasa po natin, mga taga-subaybay. Pakinggan niyo po ang pahayag ng Apostol Pablo dito po sa aklat ng Roma. Sa 8 ang talatay 17, babasahin po namin sa inyo sa Saling Last Days Bible sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo rin ay kanyang mga tagapagmana. Isipin ninyo ito, mga tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana ni Kristo. Gayunman, kung tayo ay luluwalhating kasama ni Kristo, dapat ay nakahanda rin tayong magtiis na kasama niya. Ayon po sa talatang binasa natin, sabi po ni Apostol Pablo, kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo rin ay kanyang mga tagapagmana. Isang dakilang kapalaran yun. Pagka mga anak ng Diyos, sapagkat may mamanahin mula sa Panginoon Diyos. Opo. Ang pinakamahalaga doon, yung buhay na walang hanggan. Opo. At paninirahan doon sa bayang banal. Kaya kung yung mga nagpapakilalang anak ng kung sino dito sa mundong ito, halimbawa anak ng kilalang tao, anak ng mayaman, anak ng kung anumang katangian meron sila, ay sinasabing mapalad, yan ang totoong mapalad. Mas mapalad po. Oo, sapagkat mga anak ng Diyos, mga tagapagmana ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat pong hangarin ng lahat na siya mapabilang sa mga anak ng Diyos, sapagkat merong dakilang kapalarang nakalaan sa mga kinikilala po ng Diyos na kanyang mga anak. Kaya sa panahong ito, kapatid na William, panahong Kristiyano, para malaman natin, makilala natin kung sino ang mga anak ng Diyos, dapat matiyak natin o malaman natin kung sino ang mga tagapagmana ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Sinasabi ba sa Biblia kung sino sa panahong Kristiyano ang mga tagapagmana sa mga pangako ng Diyos? Opo, kapatid na Orly, mababasa po natin yan, mga taga-subaybay, dito po sa aklat ng Efeso sa 3, ang talata po ay 6. Pahayag po ni Apostol Pablo. Sa Saling Last Days Bible po namin babasahin pa rin po sa wikang Pilipino. Ang katotohanan na ngayon ay nahayag
ay yung mga hintil ay maaaring maging kapwa mga tagapagmana ng Diyos na kasama ng Israel. Sila ay karapat-dapat na magkasama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia ni Kristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Ayon sa talatang binasa po natin, kapatid na Orly, ang mga tagapagmana ng ating pong Panginoon Diyos, sabi po, ay magkakasama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia ni Kristo. Kaya, sinong mga anak ng Diyos sa panahong Kristiyano? Sila po yung mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat sila ang tagapagmana. Mhm. Ang mga tagapagmana po kasi, binasa natin, mga anak ng Diyos. Opo. At dahil niliwanag po sa Biblia na ang Iglesia ni Kristo ang magmamana o tatanggap ng mga pagpapalang ipinangako ng Diyos, nasisiguro po natin, batay sa Biblia, hindi po sa opinyon at kuro-kuro na sino man, na ang mga anak po ng Diyos sa panahong Kristiyano ay ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Ngayon, baka iniisip ng iba, kapatid na William, pwede bang hindi dumaan sa prosesong iyan na maging anak ng Diyos pero hindi umanib sa Iglesia ni Kristo? Bakit kailangan pang ang tao'y mag-Iglesia ni Kristo para maging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos, mapabilang sa mga kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak? Ito po mababasa po natin na sagot sa katanungan pong yan sa aklat po ng Roma, dito po sa 7, ang talata po ay 24. Pakinggan nyo po mga taga-subaybay, babasahin po namin sa saling Contemporary English Version sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Napaka-miserableng tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na hinatulang mamatay? Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, meron pong matinding problema ang tao. Ano sabi ni Apostol Pablo tungkol sa tao? Ang sabi po niya, napaka-miserableng tao ako. Teka muna, bakit ang sabi napaka-miserable ng kalagayan ng tao? Anong kanyang problema? Ang sabi rin po niya sa talatang binasa natin, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na hinatulang mamatay? Liwanagin natin, bakit ba kailangan ang tao'y maligtas sa kamatayan? Bakit ba ang tao ay tinakdaan ng kamatayan? Ito po mababasa naman po natin sa aklat ng Roma, pahayag pa rin po ni Apostol Pablo sa 6, ang talatay 23. Babasahin naman po namin sa saling The Living Bible sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Pakinggan po natin. 6 at 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ayon po sa binasa po nating talata, meron pong hatol ang ating Panginoon Diyos sa mga taong nagkasala. At ang kabayaran po ng kasalanan ayon sa talata ay kamatayan. Yun ang hatol. Ang lahat ng nagkasala magbabayad kasi meron siyang utang Opo. Meron siyang kasalanan. At ang bayad, misa ba kapatid na William? Hindi po, kundi kamatayan. At ito po yung suliranin na sinasabi po kanina ni Apostol Pablo. Oo, kaya miserable ang kalagayan ng tao. Hindi rin pandasal, hindi rin penitensya ang bayad sa kasalanan. Ang sabi ay kamatayan. Ilang tao ang may problema niyan? Ganito po mababasa po natin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Pakinggan nyo po sa aklat ng Roma sa 5 at 12. Ito po ang pagtuturo ng Biblia. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Malinaw po ang sabi ng Biblia. Kung ilan po ang taong nagkasala. Hindi po iisa lang, kapatid na Orly. Hindi ilan lang. Hindi po ilan lang. Sabi po ni Apostol Pablo, ang lahat ay nangagkasala. Ang tanging tao na hindi nagkasala, ang Panginoong Hesukristo. Opo. Pero lahat ng tao ay nagkasala. Kaya ilan ang naging miserable ang kalagayan sa harap ng ating Panginoon Diyos? Lahat po ng tao, kapatid na Orly. Dahil nga sa lahat ay nagkasala,
lahat po ay nahatulan po ng kamatayan. Pero doon sa binasa natin, merong pagkakataong ibinigay ang ating Panginoon Diyos, di ba? Doon sa talatang binasa natin sa Roma 6:23, merong walang bayad na kaloob ang Diyos sa tao. Ito ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Sandali, kapatid na William, kung ang tao ba malagutan ng hininga o mamatay, bayad na siya sa Diyos sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan? Ay hindi po, kapatid na Orly. Kasi ito po ang banggit ng Biblia. Mababasa po natin, mga kaibigan, ang nakasulat sa aklat po ng Apokalipsis dito po sa 21 at ang talata po ay 8. Pahayag po ng Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kapatid na Orly, batay po sa talatang binasa natin, kapag ang tao po ay namatay, hindi po siya automatic na bayad na sa kanyang kasalanan. Ano dahilan? Kasi po, sa binasa po natin, meron pong binabanggit na ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Yun ang ganap na bayad sa kasalanan. Opo. At ang ibubulid doon, lahat ng nagkasala, ano man ang kasalanan kanilang nagawa, na hindi napatawad. Opo. Kasi doon sa binasa natin, sa Roma 6:23, may pagkakataon ba, kapatid na William, na ibinibigay ang ating Panginoon Diyos sa taong nagkasala at naging miserable ang kalagayan sa kanyang paningin? Meron po. Kasi binanggit po sa 6:23 ng Roma na meron pong walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ngayon ang tanong, kung ang tao ba naniniwala na o sumasampalataya na sa Panginoong Hesukristo, nasakop na ba siya ng binabanggit dyan na walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan dahil sumasampalataya na siya sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi po, kapatid na Orly, kasi meron pa pong proseso na dapat pong pagdaanan ng tao para siya ay mapabilang dun sa mga mapapatawad ang kasalanan. Anong proseso yun? Opo, ito po mababasa natin sa aklat ng Roma. Sa 5 ang talata ay 8 hanggang 9. Babasahin po namin sa inyo, mga kaibigan, sa saling Amplified Bible sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Roma 5, ang talata po ay 8 hanggang 9. Subalit, ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo, ang Mesyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matuwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Ayon po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, kinakailangan po na ang tao ay mapabilang po doon sa mga inaring dapat, pinawalang sala sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang matubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo At diyan, binanggit na yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos. Sa makatwid, nakabalik doon sa pagiging anak ng Diyos na nawala sa tao mula nang ang tao'y magkasala. Nabalik sa Kanya dahil tinubos yan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At pagka natubos na, kapatid na William, napawalang sala na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, miserable pa ba ang kalagayan ng tao sa paningin ng ating Panginoon Diyos? Hindi na po sila miserable, kapatid na Orly, kasi tinitiyak po sa talatang binasa natin na gaano pa katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos. Kaya maliligtas na Opo. Kaya naman miserable ang kalagayan ng tao
Dahil nga, hinatulan ng kamatayan. Hindi lang ng kamatayan pagkalagot ng hininga, kundi ng ikalawang kamatayan po sa apoy, sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Pero pag napawalang sala na po, pag natubos na po ng dugo ng Panginoong Jesucristo, tiyak na ang kaligtasan sapagkat ang banggit gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na galit at puot ng ating Panginoon Diyos Pero eto tanong, lahat pa naman ng tao nasaklaw ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po, kapatid na Orly. Yan po ay opinion o kuro-kuro lang po nila. Kasi tinitiyak po ng Biblia kung sino po yung mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa po natin, mga kaibigan, sa aklat po ng mga gawa, dito po sa 20 at 28, babasahin po namin sa inyo ang salin ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinitiyak po na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo lamang. Kaya sino yung mga tao na naging mapalad sa paningin ng Diyos, naalis sa pagiging nasa ilalim ng hatol, naalis sa kalagayang miserable, nakasisiguro na ng pagtatamo ng kaligtasan? Sila po, yung mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya napakahalaga po ng iglesia ni Kristo. Wala po kami sawa sa pagpapakilala sa inyo kung gaano po kahalaga ang iglesia ni Kristo. Narito po ang dakilang kapalaran na galing sa Diyos. At narito po ang pagmamana ng mga ipinangako ng Panginoon Diyos. Ano ba yung mamanahin, kapatid na William, ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo palibasa ay kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak? Ito po mababasa natin, pakinggan niyo po mga taga-subaybay sa aklat po ng Isayas, dito po sa 65, ang talata po ay 17 hanggang 19. Babasahin po namin sa inyo ang saling The Message sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Pakinggan po natin ang pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako ay lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na. Dapat nang kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Kumasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem. Masisiyahan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Ayon po sa mga binasa nating talata, kapatid na Orly, ang mamanahin po ng mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay yung pong bagong langit at bagong lupa na nililikha ng ating pong Panginoon Diyos. Ang buhay at pamumuhay ba doon kapareho lang, kapatid na William, ng buhay at pamumuhay sa mundong ito? Hindi po, kasi tiniyak po sa atin ng Biblia na doon ay masisiyahan sila, wala na pong bagabag, kaguluhan, kirot ay lumipas na at dapat na pong malimutan. Kaya, hindi na po miserable ang kanilang buhay sa langit. At ang naroon dalisay na kasiyahan di ba? At nandun din ang tunay na kagalakan, lubos na kagalakan. Hindi pareho dito. Paring may pagkakataong ang tao ay nasisiyahan sa mundong ito. May mga araw na nagagalak ang kanyang puso, pero hindi laging ganun. Opo. Minsan nga ngayon masaya, kinabukasan malungkot dahil sa mga miserableng kalagayan nga ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Iba't ibang problema, iba't ibang uri ng bagabag. Pero doon po sa Bayang Banal, wala nang lahat na ng pinagdadaanan ng tao sa mundong ito na dapat po nating marating lahat. Kaya kung hinahangad ng tao makarating doon sa Bayang Banal, dapat ding hangarin po ng tao na makapasok sa Iglesia ni Kristo sapagkat ang pinangakuan po ng pagmamana ng mga pangako ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Ng mga anak niya, ang mga tagapagmana, sa panahong Kristiyano po ang mga anak ng Diyos at mga tagapagmana, binasa po kanina, ito po ay ang Iglesia ni Kristo. Sana po
naging magaang po sa inyo na natanggap itong ating tinalakay. Wala po kaming opinion dito, wala po kaming sariling pakahulugan. Lahat po ay binasa natin sa Biblia na kinasusulatan po ng mga aral ng ating Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Kami po'y nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po. Amen. Patuloy na kinakasangkapan ang palatuntunang ito ng iyong banal na iglesia para maghayag ng iyong dakilang katotohanan. Amen. Kung gaano kahalaga ang pagiging kaanib sa iglesia ni Kristo, Opo. sapagkat dito nakasalalay ang aming mabuting kapalaran. Amen. Sana po ganap itong naunawaan ng aming mga taga-subaybay Opo. at sila'y magpasya na makasama namin sa tamang paraan ng paglilingkod po sa iyo Opo. sa loob ng Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, kaawaan mo pong basbasan lahat ng naabot ng programang ito. Opo. Sana po mapabilang sila sa mga paghaharian ng iyong kapayapaan. Amen. Ama namin Diyos, pagpalain mo po ang buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling po namin, Ama, ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.